Recording pala. Sir, si Padua daw. Padua. Nasaan si Padua? Nag-chat siya, sir. So, di nagana mic ko. Padua. Okay. So, let's go na to our Google Classroom. Week 10. Okay, so last week we discussed on the Python. Walang else mo, path, pag magdadagdag ka ng ibang path, okay? Natin for example is ending niya or else slash. So, ibig sabihin, ayan, so na-discuss ko na to. And then, nagbigay ata ako ng activity. Ay, wala. Wala pala. Reference natin. So, ito. And then, kumuha tayo ng redirect reference. Meron din tayong reference dito. And then, Google Meet. O nga pala, bakit hindi ako nagbigay ng activity? So, magbigay ako ng activity. So, ano? Assignment. So, due date ko na lang next week. Week 9. Nakalimutan ko magbigay ng activity. So, activity. So, create a simple web page using Python Django. Of the output, upload, and also upload your source code. Ayan. Nakalimutan ko magbigay ng kwan. So, I want you to create a simple web page using Python Django. Take a screenshot of the output, then upload it here. Also, upload your source code. Okay? Yan. Yan. So, ito yung isa sa mga naging reference ko. Pero ito meron na siyang database. Meron na siyang database. But anyway, nasa na tayo? So, create project. Tapos na. Check ko lang saan na yung I think nasa drive C yun. Python. Ang dami. Anyway. Crude example. Siguro ito. Pero meron naman ito eh. Dapat. Anyway. Yan, sige. So, okay na to. Nag-install na tayo ng Django. And then, nag-create tayo ng sample project. And then, after that project, we created an application employee, for example. Double check ko nga kung tama yun. Matambakan ng activity. Activity for create. Ayan. Make it. Ito.
direct. the view. Refresh. Anong folder Kung gusto yun? mo, index ls end ko muna. Yes, right. So, parang article. One is hidden pupunta pa yung so hello world. Ang nang galawin yung we included ang wala ikikita yung or tower 2 ito na next is our view. Well present. Wait lang. May check lang ako. Send ka ng ano ngayon, ng What? Port or folder. O nga pala. Yes. Okay, so don't worry kahit na-blurred kasi So, nandun pala yun. Tinignan ko lang kung saan ko sinisave. Minsan kasi sa dami kong ginagawa, nakakalimutan ko kung saan ko siya sinisave. Faculty, tapos nag-con ako ng Django. Yun. Ito siya. Ito yung ginawa natin. So, gumawa tayo ng project, new project, and then gumawa tayo ng Hello World na application. Parang hindi ito nasundan. Or baka meron tayong ginamit na iba pang reference. Ay, part 2 na pala to. Sorry. Part 2 yun eh. Part 2. Ito naman reference is part 2 for crude. Sige, simulan na lang natin itong part 2. Anyway, nandito yung part 1 kasi. Check ko lang kung natapos ko yung part 1. So, ito yung pag-install. Tapos mag new project. Ito siya. And then, nag-run tayo ng server. Napakita to. Gumawa tayo ng application. Hello World. And then sa view.py inedit lang, view.py nilagay natin yung request def or definition. Tapos sa template naman naglagay tayo ng front end nya, and then URL para sa path, nagad tayo ng path. Run server, so ito na yung naging output. Okay, so tapos na tayo sa part 1. So part 2, hindi. Tapos na pala natin. Tsaka ito. Delete ko na lang muna siya. Kasi hindi yan. Kasi masyado siyang basic. Nasa advanced na pala tayo. Okay. So, gawin natin to. Crude. Naka-record ba tayo? Yes, recording. May i-check ko na lang ulit yung i-check natin ulit yung attendance. So, create tayo ng project using this one command. So, cd Django. cd Django. Tapos, create tayo ng project, crude example. So, meron na dito, crude example. And then, next is okay na to kasi if in case na there's an issue, for example this one not recognize solution, so kailangan mong i-install yung Django and install mo ulit yung Django and so on. Pero in my case wala naman tayong problema, so continue lang natin. So ngayon gagawa tayo ng application which is the employee. Hindi. Punta muna tayo sa directory na ginawa natin. For example yan, crude example. Ito kasi yung pangalan ng project natin, crude example. And then dyan, maglagay tayo ng application which is the employee. So, naglagay na tayo ng employee. Yan. Then, next. So, maglalagay na ngayon siya ng employee na ganyan.
Then database setup. So magko-call na tayo ng magse-setup tayo ng database. So create a database Django in MySQL and configure into the setting.py file of the Django project. Si example. Dito yung example natin. So pupunta tayo sa crude example setting.py. Okay, so open muna natin yung folder na yun. So file, open folder, C, users, faculty, tapos Django, then crude example, select. So nandito na. So dito meron tayong employee tsaka yung crude example. So sabi doon dito sa setting.py, we need to add so meron na tayong admin, auth, authentication, content session messages, and static files. And then maglalagay tayo ng isa pang application which is the employee. So saan ko kinuha yung employee na yon? Dito. Kasi gumawa tayo ng isa pang application which is the employee. Yeah. Next is the database. So hanapin lang natin si database dito. So dito kasi meron tayong database. Though ito kasi ang ginagamit is SQLite 3. Pero dito is gagamitin natin yung SAMP. So open natin yung SAMP, then dapat running siya, Apache and yung SQL. Okay, good. So wala namang problema. Gararan silang dalawa. So dito gagawa tayo ng database daw. So open natin yung by the way class, na try nyo na to. Ayo. Localhost. Bakit 127.0.0.1 then PHP, baka yan lang. Ayan, tapos PHP my admin. Uy, meron ng Django DB. Kasi dito sabi niya sa Django DB, so meron naman ako. So dito meron akong Django DB. Yan, so gagawa lang kayo ng so meron naman ng employee dito. Example lang. Okay, so next is so meron na you have to create this one yung database ninyo. Okay, so sabi diyan, create a database Django in MySQL and configure into the setting.py. So gagawa kayo ng database na ganyan. And then dito ilalagay lang natin doon sa database sa setting.py. So dito banda. So hindi na natin to kailangan tong SQLite 3 kasi hindi naman na yan ang database natin na gagamitin. So ang gagamitin natin is the SAMP. Yan. So Django DB backend MySQL database, username, root, password, localhost 3306 yung default port niya. Yep. Okay. And then next is you have to create a model for the employee. So for the model, ito yung mga what do you call this one? Mga attributes or yung column names na may lalagay doon. By the way, sorry kasi meron na ditong employee na kwan. I-delete ko lang. Okay, delete ko lang ito. Or gawa na lang kaya ako ng bago. Sige. I-drop ko na lang ito para drop. Okay, and then gawa na lang ako ng bagong database name. Okay, so yan, wala pa siyang column, wala pang column yun kasi dito sa model natin, dito tayo gagawa ng mga attributes niya, and
yung mga settings. Okay? So, punta tayo sa employee models. Sorry. Employee models. So, dito tayo magdadagdag kung ano yung model ng natin. So, ilagay lang natin to import model. So, copyin na lang natin lahat. So, parang dito sa model natin, we will create yung column EID, e-name, email, contacts. Okay, yung table name niya is employee. And then, ito na yung mga characteristics niya. Next. So, create a model form. So, pupunta na ngayon tayo sa form. So, meron na tayong model, pero gagawa pa tayo ng model form. So, sa model form, dito, meron tayong models. Forms. Employee. Ayan. So, we have to create forms.py sa employee. New folder. Ayan. So, form. Hindi pala. Sorry, hindi siya folder. Dapat new file. Delete. Wrong. Should be new file. Ayan. Save lang natin forms.py. Save. Pareho employee. So, forms.py. And then, copy lang natin to. So, parang sinasabi natin dito na using forms, import forms, this one. And then, employee models from our models dito. Yan. Ito yung mga models natin or yung mga attributes and table natin. From that model, lahat ng fields kukunin mo, all. Para magamit mo dun sa form na gagawin natin later on. Next. Create view function. So, employees views. So, dito. So, gagawa ngayon tayo ng views. So, copy na lang natin ito lahat para walang problema. Ayan. Pakita lang natin. Okay, so later on, employee form, meron na tayong forms dito, and then yung model natin. And so yung forms and models, nandiyan na lahat. And then, ito kasi yung redirect niya. So for example, pag show, pupunta yan sa show. Ano? Pupunta yan sa show.html. Pag edit naman, edit, update. So, mag-update siya using pero magre-read yan sa edit. Hindi pala. Edit yun edit. Tapos yung update naman, edit bago siya mag-update. And then we have destroy for delete. Tama. Mamaya i-discuss ko kung ano yung parts na to. Next is yung URLs na for the path. So, pupunta tayo dito para mailagay natin, may redirect natin dun sa bagong application. So, dito sa patterns dito. Pero check lang natin kasi ano yun? Import admin yun lang naman, admin at saka yung path, pero yung path yung kailangan natin. So pwede yung admin pero hindi naman lang natin ito gagalawin. Okay lang, sige, ito na lang. Ito pa pala. Employee, kasi nagdagdag tayo ng application, employee, and then views para pupunta siya dito sa views. Then next is yung path. So yung path natin later on gagawa tayo ng employee, view, show, edit, update, and delete.
Yan yung mga path natin. Okay, so if you notice doon sa natin to, sa views.py, meron tayong show, edit, update, tsaka delete. So doon din sa URLs natin yung path, meron din siyang show, edit, update, tsaka meron din tayong delete. Okay, so dito kasi yung magre-redirect siya eh. Pag emp, pupunta yan sa index, which is the yung home page natin, and then yung show, views show, syempre in-import natin to ay employee import views. Ibig sabihin yung sa employee, dun sa views gagamitin natin itong mga to, yung mga methods natin. For example, method 1, method EMP, employee, imp. So dito meron tayong imp. Okay, yan. And then yung show, so dito meron tayong show na definition or method. Dito naman meron tayong edit, update, tsaka delete. So same dito. So meron tayong edit, update, tsaka meron tayong destroy for the delete. Okay? Yan. And then meron tayong views.edit. Hindi pala, ito yung coin. Tama. Ito kasi nire-require niya yung ID kasi if you notice dito, nagre-request siya ng ID for the edit, request ID, for the update and destroy. Dito nagre-require din siya ng ID. Okay? Yan. And then views, and then edit, update, destroy. So same lang dito. Nga pala, ito pala yun. Sorry. Ito views, ibig sabihin sa employee, views, kukunin niya to. Ito yung path, later on yung URL niya. Gagamitin natin yan mamaya. EMP, views EMP, yan, EMP, meron tayong EMP. Sorry, yung pala ito. Show, views, show, and etc. Yan. And yung destroy. Ngayon, ready na tayong gumawa ng template. Okay? Gamitin muna natin to. So, create a template folder inside the employee app and create 3 the index, edit, show HTML files inside the directory. The code for each is given below. So dito sa employee, gagawa tayo ng folder for the templates. So, new folder, templates. Yan, so meron na tayong template dito. Baba, rename, tama. And then unahin na muna natin si index. So inside the template, we will create a new file, save lang natin, which is the index.html. So take note dito kasi meron tayong sa URLs natin CM kasi yung index eh. Yan. Yung EMP, views EMP, pupunta siya dito. Pero CMP, i-redirect niya kay index. If in case na walang problema. Yan. Next. Copy lang natin to. Ito kasi yung form. Oh, kulang. So, let's try to copy this one. And then, inside the index.html, lagay lang natin. Save. So, this is the index.html. Then, try nga natin, i-run natin yung server. Wait, wala pa siyang migrate. Wait lang ah. Ito yung mga HTML files. CSS, kailangan pa ba natin? Hindi na. Yan, migration. Sorry, nauna yung form. Pero anyway, pwede naman tayong ito. So, create migration to create a model employee of the following command. Kung titingnan yung database natin,
So wala pa siyang laman, di ba? Wala pang laman. So kailangan natin gumawa ng parang model for our database using migration. So magma-migrate tayo. Yan. Did you install client? May error ba? Parang wala naman. No module. Bakit? Okay, so after migration, execute one more command to reflect the migration in the database. But before it, mention name app employee in installed apps of the setting.py. Issue, did you install client? Yon. So nagpakita nga yan. Ayan, pakita siya. So solution is we need to we need to install this one daw. Buti na napakita. Ayan. Pip install, baka hindi pa nailagay sa third party yung MySQL. So yan, install naman na, and then install natin din yung MySQL connector. Para makakonect yung application natin doon sa database. So kailangan natin to MySQL connector, and then ang dami, no? Sige, install na rin natin lahat. Then ito, sige. Okay, so install lang natin yung mga kailangan. Ano yun? Ano nag-error? Bakit nag-error siya? Ay, hindi, kasi in-enter ko kanina. Nag-error siya. So, ito muna. So i-update lang natin yung pip, then install wheel, then try natin ulit na install yung client. Ngayon, so okay naman na siya. Last, sana walang call na to. Okay na siguro to. Install, download, and copy. Skip ko muna to, try ko lang itong one. So crude example py, check lang natin. Kompleto ba? So admin auth content type session messages statistic files and employee. So meron naman na run the command migrate. So check natin ulit kung pwede na. Ayun, so okay na siya. Okay. So yan. Check natin ngayon yung database kung meron na. Ayan, meron na siya. Automatic na siya nag-create ng mga tables na yan using the migration. Ito, yung migrate. So siya na ang bahala na gumawa. Yan o. Pero yung employee, pero bakit wala yung employee? Yung employee, bakit?
Wala yung employee, pero dapat may employee dito eh. Meron na kasi. Manage.py. Check natin yung manage.py. Model meron naman dito. Bakit hindi niya? Battery status. Lang. Dapat meron na yung database natin for the employee. I mean table. So okay naman na to. Oh, models.py. Meron naman tayong employee. Create model form, forms.py, forms.py. Meron na. Dinagdag natin yung mga models natin. And then views. Make migration. Pero nagawa na natin ito eh. Try natin ulit. Mag-migrate tayo ulit. Pero kung minsan kung ayaw yung may tree, tanggalin nyo yung tree na lang. Ayun. Make migration. Ano ba yung command natin kanina? Python migrate pala. Sorry. Python migrate. Nilagay ko ba yung dito? Okay, ito yung forms natin and then CSS. Okay, so create migrations after mag-create ng migration, make migration. Create. Parang baliktad. Pero check natin. Dapat may table na to. Wala. Wala pa. So, migrate employee. Make migration. Ay, baka yun ang nakalimutan ko kanina. Okay, nililito na ako. Wait lang. So, yung una is make migration. Ito siya. Yan. Make migration. Nag-error kasi kanina. Tapos nakalimutan kong i-run ulit itong make migration. So, make migrations. After make migrations, kasi doon sa make migrations, nagkikreate siya ng model na employee. And then, after that, make migration, magma-migrate na ngayon tayo. Oo, nag-error kasi siya kanina. Migrate. Kung okay siya, so dapat dito, magkakaroon tayo ng employee. Yun. So, meron na tayong employee. Ayan. Okay? So, hindi yung basta-basta kayo gagawa ng table dito. So, lahat is nasa command prompt. Yan. So, check natin. So, tapos na tayong mag-migration. And then, tapos na rin tayong mag-migrate.
Okay, so dapat meron siyang employee. Then, try natin na i-run itong server. Kung minsan kasi, ayaw niya yung merong 3. Tanggalin nyo na lang. So, pag meron na to, so running na siya, try natin. Get. Ayun. So, mamimili ka dito kung ano yung path mo. Kasi kung titingnan nyo dito sa URLs, wala naman siyang di ba? Wala siyang empty. I mean, empty yun. Anyway, yan, punta na tayo sa EMP, which is the index. Yung pa lang naman kasi na ano natin. Ayun. Ayan, so. Ayan. Okay. Not unless sige nga, gawa nga ako ng ng empty. Pag blanco daw siya, ito na lang. Though hindi ko na yun i-consign nyo. Lagyan natin ng home. So doon dito, blanco. Pag blanco siya, pupunta yan sa home. So ibig sabihin dito sa views.py natin. So maglalagay tayo ng another definition for home. Tapos dito na lang. Yeah. Blanco siya pala. Blanco. Yan, blank. Para magre-redirect siya. Okay. URL view homes. So, sa view homes, redirect siya. Ay, hindi. Request. Request yun. Hindi siya redirect. Return home.html. So dito sa template natin, maglalagay tayo ng new file. So home.html. So html. Hello. Save. Pero wala. Pag blanco, home. Redirect siya sa views. So, cancel muna natin to. Siguro meron ng problema. Okay, refresh. Pag blanco. Pero kasi pag may admin, meron siya. Kasi meron dito
meron yung admin. Yung default niya, yan, default. Pero pag EMP, meron din to. Kasi meron naman tayong URL na EMP and pupunta yan sa views and then titingnan niya yung definition na EMP and then yan, magre-redirect siya dun sa index.html which is nandito. Ito siya. Ito yung form. Pero mag-error pa rin ito eh. For example, maglagay lang tayo ng ID. Mag-error to kasi wala pa namang show. Sige, kompletuhin na lang muna natin. Pero ang tanong, nag-save ba? Nagsisave siya. Diba? Nagsisave. So yun muna. Wala na tayong time. Pero hanggang dun muna. Ayusin ko muna to. Pero anyway, discuss ko lang yung paano siya nakakapag-save. Try natin ulit. Nakaran yung server natin. So yan, nakaran na yung server natin. And then punta tayo dito. Siyempre wala yan kasi again dito sa URLs natin dapat EMP. Naglagay ko nun pero hindi pa nagwo-work, pero sooner na lang yan later on, next meeting. EMP, so dito lagay natin ng EMP, then maglagay tayo ng ID, name, full name na lang, submit. Pag sinubmit ko, nag-error yan. Bakit siya nag-error? Pero tignan muna natin yung database kung meron. Nagsisave yan o, nagsisave siya. Bakit siya nag-error? Kasi sa codes natin, sa index, ito kasi yung form, okay na yung form natin. Pag click mo yung submit, pupunta yan sa views.py. Yan. So if request method post daw, so post ibig sabihin clinic ko yung submit kanina. Ano yung form post, ibig sabihin nitong form post, kapag clinic ko si submit button, pupunta yan sa i-call niya tong post. So dun sa views.py natin, kapag post daw, pag post daw, clinic natin. Nasaan na yung test? Sorry. Nasaan na index? Yan. Tapos pupunta yan sa EMP, diba? So which is this one. Pero yan. Kapag clinic ko yung post daw, request post for the employee form, if form is valid, then form save. Ito yung method. Ibig sabihin nitong save na to, okay? Ibig sabihin ng save na yan, if you notice dun sa models natin, models ba hindi? Ito yung migration natin kanina eh. Ito yung ginawa pala niya kanina, sorry. Yung nag-migrate tayo, ito yung ginawa niya lahat. So, ibig sabihin, itong lahat ng fields na to, itong lahat ng fields na yan, yun yung command na nasa save. Saan na yung save? Yan, ito. Parang isi-save niya lahat ng mga attributes nakalagay doon at isi-save niya. So, hindi katulad ng PHP na you have to indicate lahat pa. Dito kasi minsan na siya. And then, if in case na okay siya, nag-save siya, magre-redirect yan sa show. Kaso wala namang show. Not unless lalagyan natin EMP. Save natin. Try natin kung ano mangyari. EMP. Wala lang tayo ng submit. Yun. Hindi na siya nag-error kasi
meron namang EMP. Diba? So, yun muna. Pero although nagsisave na yan, nagsisave na siya. Yan muna. Okay, so for your activity for the day, kasi meron, bigyan ko na kayo ng activity. Week 10. So, unahin muna natin assignment. So create module muna. So, using the Python, the Django, create module, create a web application that can save that can save information to a database. So based from the video demo and using Python Django, create a web application that can save information to a database. So upload a video demo showing that your application is working. So ito na muna. Deadline week 10. Ayan. So, stop ko na.